Dahil din sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, pinag-aaralan ngayon ng PHIVOLCS at ng Albay Provincial Government ang pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid po ng bulkan. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense na mayroon silang contingency plans sakaling tumagal pa ang ganitong sitwasyon. Tinutukan niya ni Rachel Bertrand. Kita sa video na ito kung paano nabalot sa makapal at maitim na usok ang bahagi ng Kamalig Albay kasabay ng pagbuga ng uson o Pyroclastic Density Current o PDC ng Bulkang Mayon hapon nitong May 2, Sabado. Sa isang TikTok video, naparun for your life na lang ang isang residente. Nagja-jogging kasi siya nang biglang nag-alboroto ang Mayon. Ang pamilya namang ito agad na pumasok ng kanilang bahay at nagsara ng kanilang pintuan bago pa man pumasok ang makapal na usok sa loob ng kanilang tinitirhan. Dahil sa nangyari, umabot na ng mahigit 6,000 household ang naapektuhan ng ashfall kung saan mahigit 40 barangay ang apektado. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, pinag-aaralan na nila kasama ang PHIVOLCS kung palalawakin ang permanent danger zone. Tiniyak naman ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo na nakahanda ang kanilang ahensya sa pagtulong kung sakaling magtagal pa ang kasalukuyang sitwasyon ng mga residente. Of course, naka-ready po yung preposition ng ating mga resources. Ganun din po yung ating mga contingency plans nakalatag dun sa ating mga local government units. Pero so far, nababanggit naman po ng DOST PHIVOLCS na hindi pa po nakikita itataas yung alert level. No? But as far as our preparations are concerned, mas itinataas po natin ito para nga po anticipated natin na kung sakaling mag-escalate ay nakahanda po yung ating mga response agencies. Samantala, namigay naman ang Philippine Red Cross ng mga face mask sa mga residente para hindi sila magkasakit dahil sa usok na dala ng Bulkang Mayon. Paalala pa ng PRC, iwasan muna ang paglabas mula sa kanya-kanyang bahay ng mga residente at kung lalabas man ay siguraduhing nakasuot sila ng face mask. Rachel Beltran, IBC News.